Eden Santos po from Net25. Good afternoon po, ES. Pwede naman daw pong sibakin ni Pangulong Marcos, yun pong mga gusto niyang alisin, bakit nagpasubmit pa raw po ng courtesy resignation. And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat, hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way so that it will be more honorable for them. Hindi naman kami yung diktador na magsasabi, oy, wala ka na, sisipain mo na. When I said that we are all serving at the will of the President, at the President's pleasure, we have to humanize. So, demanding a courtesy resignation is the best way of doing it, because all that you can do is just to accept, and that's the end of the debate. You don't really need to follow what others are saying because they are not in the saddle. They may have different views of it when their time comes, if ever that time will come. Pero the best advice is our own counsel, our own conscience. Quick follow-up lang po. Can you consider it as failure po on the part of the President na nakapaglagay po siya, nakapagtalaga ng mga official na underperforming or not performing well? And meron po ba tayong timeline kung kailan po mararamdaman ng ating mga kababayan itong mas maganda at maayos na serbisyo sa public sa mga bago? Dalawang tanong yan. Yung unang tanong mo, ikaw ba pag meron kang niligawan, alam mo ba na may... Ibig sabihin, at the start, you do not know how this guy will perform. So that's more or less a very, hindi ko masabi kung anong tanong yan. Yung pangalawa na tanong mo, ano na ba yun? Mararamdaman, kagad. Wala nang iba eh. Kung ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap na tinapay. Ganun lang. Hindi naman pwedeng, oy, bukas pa. Wag. Ngayon na. Kasi taong bayan naghihintay. Thank you very much. Ko, tatanungin mo na naman yung political. Yusek, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layo na ilihis umano yung sisig sa Pangulo? Dahil kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Kaya nga po tatanggalin. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Thank you po. Doon sa pinag-uusapan uli natin tungkol doon sa resignation of the cabinet na kung saan ang banggit nga po ninyo, ikaw mismo ang may problema. Well, the critic says, dapat ikaw ang mag-resign. What about it? Anong inyong take doon? Ayan ang nangingibabaw na sentimiento sa social media. Ako naman, yung aking komento na it's a cosmetic change, tila tumatama, Henry. I do not want to trumpet on my own foresighting. Pero tingnan mo naman, na-retain yung buong economic team. Karapatan niya yun, siya presidente. Pero may karapatan din tayo na magsalita. Yung economic team ang nagtulak sa kanyang pumirma dito sa unconstitutional 2025 budget. And then all of them na-retain. So yun yung sinasabi kong cosmetic change. Bakit nagre-react ng ganoon ang gobyerno sa aking naging pahayag? Dahil ba tumama yung aking foresighting na cosmetic change lamang ito? Pangalawa, pinag-resign mo ang buong gabinete. Ilan lang naman pala ang papalitan mo. Hindi ba you have created an air of instability nung hiningi mo ang resignation ng lahat ng iyong gabinete, tapos pwede naman palang magpalit ka with surgical-like precision na mga department heads or sekretaryo mo sapagkat tukoy mo naman pala
kung sino yung mga non-performing or underperforming. Why demand the submission of the courtesy resignation or the resignation of your entire cabinet? So bumabalik ngayon sa kanya yung punto ng mga netizens na hindi talaga ma-solve ng resignation o pagtetender ng courtesy resignation kung yung mismong appointing power, yung mismong may mandato, ayaw niyang gamitin yung kanyang liderato bilang halal na Pangulo. Si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog. Alam nyo, one time, recently lang, sinabi niya na we seem not to be delivering to the common tao because they are the greater number of our people. So, what must we do? We must have action men. So, you can be sure that that is the direction that this, I'm not calling this a purge, it's a cleansing. Dahil gusto ni Presidente talaga, mahal niya ang taong bayan eh. Yeah, if you listen to him very carefully, his language were not measured, they were spontaneous. Ano ba ang dapat na tinataglay? Hindi lamang karakter, kundi estratehiya, taktika sa pamamalakad, sa kabuuan at samahan na natin ang kaalaman at kahusayan sa panunungkulan bilang Pangulo. Ano ang hinihingi para maging mahusay at magiting kang Pangulo? Unang-una yung sinasabing si Bongbong Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos ay mabait, ay yun hindi naman kasinungalingan yun, totoo yun. Subalit pagka ikay presidente na, Henry, hindi ka kinakailangan mabait. Kinakailangan ka maging leader, kinakailangan ka maging Pangulo. Magpakapangulo ka ng bansa sapagkat hindi ka na yung ordinaryong tao, halal ka na eh. Ikaw na yung ama ng bansa. At bilang ama ng bansa, kapakanan ng bawat anak mo, ng bawat Pilipino, ang dapat araw-araw na iniisip mo, pagkagising mo hanggang sa matulog ka, kahit hanggang nananaginip ka. Hindi yung kapakanan ng mga nakapaligid sa iyo na mabait kaya aabusuhin ka. Ang nangyayari, ang naaabuso ang mamamayang Pilipino. Tama yung direksyon nung simula, nung kampanya hanggang nung mga unang araw. And I take pride, Henry, that when I was still there, at it's a relatively short time, 79 days, pero wala namang ganyang kagulong administrasyon ng aking panunungkulan. And I take pride. At yun nga, hindi kailangan ng mabait, kinakailangan Pangulo ka. You have to exercise your mandate. Kanya ka nga binoto eh. Naniwala at nakinig at pinanghawakan. Lahat ng mabubuting salitang sinabi mo nung kampanya eh, yung unity at continuity, nasa na yun, basag na basag na. And here we are now, ang pagkatapos ng halalan doon sa isang podcast niya, ay he's extending the hand of peace, reconciliation, and unity. At kapag mayroong nagpapahayag lamang ng kanyang saloobin ng ordinaryong mamamayang Pilipino, ganyan ang magiging tugon ng kanyang mga kasama sa gobyerno. Yan ba ang nag-aalok ng peace? Yan ba ang nag-aalok ng reconciliation? Yan ba ang humihingi ng pagkakaisa?